Sa vlog na ito mga sangkay, papakita po natin sa inyo, sa lahat ng nanonood ngayon, kung ano nga ba ang misteryo dyan po sa West Philippine Sea. Bakit nga ba pinag-iinteresan ito ng China na hanggang ngayon mga sangkay, pinipwersa po tayong palayasin dyan? Okay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa ganap doon po sa China at Pilipinas na ngayon mga sangkay patuloy po na umiinit ang banggaan. Ngayon ano nga ba ang meron dyan sa West Philippine Sea? Bakit nga ba itong China ay nanggigigil at gusto po tayong palayasin sa sarili po nating bakuran? Pag-usapan mo natin yan, pero bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, parami po tayo ng parami. Kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, pag-usapan po natin ito ngayon mga sangka, itong malaking usapin. Ano nga ba ang meron sa ilang bahagi o sabihin na po natin buong West Philippine Sea? Bakit po ito pinag-iinteresan ng China? Kasi hanggang ngayon, mga sangkay, nakikipagbalyahan ng China. Talagang nakikipagbardagulan sila para lang makuha ito. Ngayon, ito po ang impormasyon. Kung tatanungin, bakit tuwirang inaangkin ng China ang Escoda? Di ba? Mga sangkay, isa pa sa tanong dyan, bakit handa ang China makipagdigma para lamang po dyan? Anong meron sa lugar na ito at bakit ito napakahalaga? Ang Escoda Shoal po o Sabina Shoal ay isang coral reef formation na tahanan ng maraming yamang dagat. Pero noong buwan ng Abril ay natuklasan ng PCG na tambak na po ng crushed coral reef sa Escoda dahil sa reclamation activity ng bansang China. Ayon sa Philippine Navy, nasa higit 3,000 hektarya na ang kabuuang na-reclaim ng China sa loob ng EEZ ng bansa. Grabe, no? Ang dami po, mga sangkay. Ang lawak na po ng nakuha nito mga Chinese. Wala po dapat tayo, kumbaga hindi na po natin kailangan maniisi mga sangkay. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating bansa, no? Isa sa dahilan kung bakit po nakapasok itong China, syempre sa panahon po ni Noynoy Aquino. And the second one, bakit nakapag-build up lalo ang China dyan sa West Philippine Sea? Na tila baga dumami ng dumami ang kanilang teritoryo. Ito naman po ay during the time of former President Duterte. Nung panahon na yan, mga sangkay, friendship tayo ng China, kaibigan daw po natin ng China, pero hindi po natin namamalayan na marami na pala sa mga lugar na sakop po ng ating teritoryo, nasisira na po dahil sa ginagawa ng China at gumagawa po sila ng mga teritoryo dyan. Nagpapatayo po ng mga istruktura. Pinaniniwala ang maaaring naghahanap ng langis ang China dahil ang Escoda. Yan yung matatawag nating misteryo dyan sa West Philippine Sea. Actually, hindi lamang po isang bahagi ng West Philippine Sea mayroong langis, may oil and gas, kundi halos buong West Philippine Sea or South China Sea. Kung kaya't itong China, handa pong magbuwis para lamang po makuha yan mga sangkay. Ay malapit sa Recto Bank na mayroong oil deposits. Tinatayang 2 o 3 beses na mas malaki ito kumpara sa Malampaya gas field sa Palawan, ayon po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. So, ganyan po kalawak mga sangkay, no? Ganyan po kalawak ang pwedeng makuha. Actually, yung sinasabi po nila ngayon mga sangkay, maliit pa lamang po yan na level. Kung pag-uusapan po natin yung kabuuhan ng West Philippine Sea, talaga napakalawak po ng kayamanan dyan or likas na yaman, yung oil and gas talagang andyan po. Yun po yung gustong masipsip ng China mga sangkay. Kung kaya't handa po sila, no? Handa po silang magbuwis ng kanilang buhay para lamang po dyan.
Nitong August 15, sinabi ni Tariela na bahagi ng maritime operation ng CCG ang Chinese Maritime Militia dahil sa ikinikilos nito sa Escoda Shoal. Giit ni Tariela, hindi dapat ipagkatiwala ng Western and Central Pacific Fisheries Commission sa CCG ang responsibilidad na labanan ang iligal na pangingisda sa lugar. Yan o, mga Chinese po ata ito, mga sangkay, no? Sa ni Tariela, hindi man lamang kinwestiyon ng CCG ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Escoda Shoal. Sila nga nagpapadala dyan eh. Actually, yung strategy po dyan ng CCG, magpapadala po sila ng napakaraming mga barko. Lagi po, makikita po niya na nakapwesto po mga sangkay. Iba't ibang bahagi po ng West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, kahit walang senyales ito ng pangingisda sa lugar. Samantala, nakipagpulong ang National Security Advisors ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong Miyerkules upang talakayin ang ginawang panghaharas ng China sa Scarborough Shoal at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Pero alam niyo mga sangkay, during the time of former President Ferdinand E. Marcos, hindi po ganito ang situation. Napakaganda po ng sitwasyon natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi po basta-basta napapasok yan. Bantay sarado po ng mga sundalo po yan. Kaya nga lang, nakakalungkot mang isipin, pero ito po yung nangyari mga sangkay. Yung mga bantay dyan ng mga sundalo during the time of former President Marcos, pinaalis kasi. Hindi po nabantayan. Alam niyo kung bakit? Pansinin niyo mga sangkay sa kasaysayan ng ating bansa. After po ni Pangulong Marcos, napakarami pong kudita ang naganap. Bakit? Kasi maraming beses mga sangkay, no, nagkahati-hati po ang mga kasundaluhan. Nagkaroon po ng pagkakawatak-watak. Dahil po sa usaping politika, nagamit po yung mga sundalo natin sa politika na instead na bantayan ang ating teritoryo, nagamit po sila sa politics. So, ang nangyari mga sangkay, nagulantang na lang tayo, by 1995, during the time of former President Ramos, may iba nang nakapagpatayo mga sangkay at nakapasok sa mga teritoryo natin. So, yun po yung nakakalungkot na bahagi ng ating kasaysayan. During the time of former President Duterte, okay naman sana. Okay naman sana. Friendship ng China. But what they don't know, ang hindi alam ng Pangulo natin at that time, ginugulangan po tayo ng China. Habang tropa natin ng China, nagsasagawa po sila doon ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Kung kaya't mga sangkay, maraming, di ba, nito lang, marami pong mga media ang nakapagpakita, mga sangkay, ng mga video, mga actual footage, na kung saan napasok na nga po nitong China, ang malaking bahagi po ng West Philippine Sea. Nakapagpatayo pa po mga sangkay ng mga istruktura, kagaya po ng mga artificial island, na ang dami na po doon mga building na napatayo. Yun yung nakakalungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Ang misteryo dyan sa West Philippine Sea ay dahil mayroon po dyang oil and gas na pinag-iinteresan ng China. Pansinin nyo, ang China wala pong pakialam, mga sangkay, kung mawala man yung mga corals dyan. Diba? Dami po natin nababalitaan tungkol dyan sa ginagawa nila. Wala po silang pakialam sa iba't iba pang mga likas na yaman dyan. Ang mahalaga sa kanila, makuha, mapwestuhan nila yung mga lugar, mga sangkay, na kung saan pwedeng mapagkunan ng oil at gas. Yan yung nakakalungkot. Kasi, wala po tayo gaano mga sundalo dyan eh. Kumbaga ngayon mga sangkay, during the time, itong time ni President Bongbong Marcos, ngayon lang ulit mga sangkay, naulit na talagang nakikipagbalyahan na po tayo sa China. Nagiging tayo matigas sa posisyon dyan sa West Philippine Sea. Diba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Yan po ang misteryo mga sangkay na sikreto ng West Philippine Sea, ang oil at gas na pinag-iinteresan ng China.
Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.